Sa isang karaniwang umaga sa taglamig, nakatanggap ng 2 tawag ng tulong ang Departamento ng Pulisya ng isang maliit na bayan. Nagpunta ang mga opisyal sa ibinigay na detalye tungkol sa tinitirhan kung saan sila nakatagpo ng isang nakakagulat na eksena. Isang babae na binaril at sa lakas ng putok ng baril sa ulo, tumalsik ang dugo at utak sa sahig at pader. Nagtagal ang 7 taon bago malutas ang nakakatakot na kwentong ito. Nang maglaon, doon lamang nabatid ng lahat ang katotohanan. Ngunit, hindi lahat ay handa para sa ganitong wakas. Isinilang si Connie Debate noong ika-31 ng Hulyo taong 1976 sa maliit na bayan ng Ellington, Connecticut sa Amerika. Mayroon siyang 2 kapatid na babae at 1 kapatid na lalaki. Sa murang edad, nakilala si Connie sa kanyang kabaitan at pagnanais na matulungan ng mga tao na nagbigay sa kanya ng maraming kaibigan. Dahil nahikayat ng mga katangiang ito, nagpasya si Connie na tahakin ng edukasyong pangmedisina. Nag-aral siya sa Universidad ng Connecticut at kinalaunan ay nakahanap siya ng trabaho sa Departamento ng Pagbebenta ng isang kumpanya ng mga gamot. Karagdagan sa kanyang karera, naging vice-presidente rin si Connie ng isang samahan ng pagkakawanggawa sa kanilang bayan na nagbibigay ng libreng tulong medikal sa biglaang pangangailangan ng mga tao. Nais rin niya magkaroon ng isang pamilyang malaki at malapit sa isa't isa. Noong simula ng taong 2000, nagkaroon siya ng pagkakataon na makilala niya ang isang lalaki na ang ngalan ay Richard at umusbong ang kanilang pagmamahalan. Nagpakasal ang mag-asawa noong ika-4 ng Hulyo taong 2003 at ilang taon pagkatapos nito, sila ay nagkaroon ng isang anak na lalaki. 3 taon makalipas ito, dumating ang kanilang pangalawang anak na lalaki. Sa parehong panahon, nagpasya sina Connie at Richard na lumipat sa isang bagong tahanan. Binili nila ang isang malaking bahay sa isang tahimik na lugar sa labas ng Ellington. Ito ay ideal na pagpipilian para sa kanilang lumalaking pamilya. Ang bahay ay maluwag, may malaking bakuran kung saan maaaring maglaro ang kanilang mga anak. Bukod dito, ang kanilang mga matalik na kaibigan ay nakatira sa parehong lugar. At sila'y madalas na magkasama bilang pamilya. Sa loob ng maraming taon, namuhay sila ng isang makabuluhang buhay. Gayunpaman, lahat ay nagbago noong Disyembre 23, taong 2015. Nang umaga na iyon, natanggap ng Departamento ng Pulisya ang 2 tawag na magkakasunod. Una, inabisuhan sila ng security company na nakatanggap sila ng alarm sa tahanan ni Connie at Richard. 5 minutong makalipas, si Richard na mismo ang tumawag sa pulisya at siya'y humihiling ng tulong. Agad na dumating ang mga opisyal sa kanilang tahanan, subalit sila'y sinalubong ng isang nakakatakot na tanawin. Pumasok ang isa sa kanila sa nakabukas na pangunahing pinto ng bahay at kaagad na napansin ang bakas ng dugo na nagmula sa hagdanan, sa basement, patungo sa kusina. Sa pagsunod sa mga bakas, nadiskubre ng isang opisyal si Richard sa kusina. Ang lalaki ay bahagyang nakatali sa binaligtad na upuan na may zip ties, nakasubsob ang mukha sa sahig, at may mga sugat na makikita sa kanyang katawan at may isang plastic na nakatali sa kanyang leeg. Tinawag ng opisyal si Richard at tanging isang pangungusap lamang ang kanyang naging sagot. Nasa bahay pa rin siya. Kaagad humiling ng karagdagang tulong ang pulis at nagsimula silang maghanap sa buong bahay at kapitbahayan. Hindi naglaon, natuklasan nilang isang kahindik-hindik na bagay. Habang sila ay bumababa sa basement, natagpuan nila ang katawan ni Connie na wala ng buhay at may baril na nakalapag sa kanyang tabi. Samantala, pinalaya ng mga investigador si Richard at habang naghihintay sila ng ambulansya ay isinalaysay niya ang nangyari. Bandang 8 ng umaga, dinala ni Richard ang kanilang mga anak sa estasyon ng bus kung saan sila sasakay papunta sa paaralan. Pagkatapos nito, bumalik siya sa kanilang bahay, nagpalit ng kanyang pang-opisina na kasuotan, sumakay sa kanyang sasakyan at nagtungo sa trabaho. Samantala, si Connie ay nag-aayos para sa isang aktibidad sa esports na magaganap sa lokal na organisasyon ng Kawanggawa. Sa maikli lamang na oras, matapos umalis si Richard sa bahay, natanggap niya ang isang abiso mula sa security company na may tumunog na alarm sa bahay.
Ito ay nangyari na noon dahil sa kanilang pusa na madalas nilang iniwan mag-isa sa bahay. Natanto rin ni Richard na nakalimutan niyang kunin ang kanyang laptop na kinakailangan niya para sa trabaho. Kaya't niisipan niyang bumalik. Bago bumalik, nagpadala siya ng mensahe sa kanyang tagapangasiwa. Nagpapabatid na siya ay mahuhuli sa pagpasok. Pagkatapos ay nagbaneho na pabalik sa kanilang bahay. Dumating si Richard sa bahay ng mga bandang 8:45 at 9 ng umaga. Pagpasok niya, narinig niya ang isang ingay sa ikalawang palapag. Habang paakyat siya at pumasok sa kwarto nilang mag-asawa, sa kanyang pagkabigla, nakita niya ang isang di kilalang lalaki na rumaratsada sa aparador. Ang nanghimasok sa kanilang tahanan ay nakadamit na may balat kayo na kasuotan at ang kanyang mukha ay may takip. Nang makita ng salarin si Richard, ay agad itong lumusong papunta sa kanya at pinatumba siya sa sahig. Hiningi ng salarin ang pitaka ni Richard, card sa bangko at ang kanilang PIN codes. Kundi, banta nito, haantayin nito ang kanyang pamilya at papatayin sila. Kaagad na kasunod noon, ay narinig ni Richard ang pagbukas ng pinto ng kanilang garahe. Indikasyon na nakabalik na si Connie mula sa kanyang aktibidad ng mas maaga sa inaasahan. Sumigaw si Richard na may tao sa loob ng bahay at inutusan itong tumakbo. Tumakbo ang magnanakaw sa hagdanan pero sinubukan ni Richard na pigilan siya. Sa gitna ng kanilang pag-aaway, nagtagumpay ang di kilalang lalaki na itulak si Richard pababa at siya ay nahulog sa unang palapag. Samantalang binabawi niya ang kanyang mga katinuan, tumakbo si Connie sa basement kung saan nila itinatago ang 2 baril at sinundan siya ng salarin. Ilang sandali pa lang pagkatapos, nakatayo na ulit si Richard at sumunod sa basement. Gayunman, sa oras na makarating siya doon, may hawak na ang di kilalang lalaki na baril at sa ilang segundo pa ay binaril na niya si Connie. Ang tunog ng putok ng baril ay sobrang lakas na halos mabingi si Richard ng ilang minuto. Iniisip niyang narinig niya ang pangalawang putok ng baril ng kaunti pagkatapos. Ngunit, hindi siya ganap na sigurado. Pagkatapos nito, ipinaupo ng salarin si Richard sa isang upuan at nilagyan ng plastik ng pangtali ang kanyang mga kamay at paa. Pagkatapos, ay inilagay nito ang baril, kinuha ang ilang kasangkapan na makikita sa basement at ginamit ang mga matalas na dulo nito upang magdulot ng maraming tusok sa katawan ni Richard. Pagkatapos nito, binasag ng di kilalang lalaki ang ilang bagay sa loob ng bahay, kumuha ng blowtorch at nagsimulang sunugin ang mga ito. Sa wari ginamit ng manolooob ang blowtorch upang alisin ang mga ebidensya. Pagkatapos nito, humarap ito kay Richard at itinutok ang blowtorch sa kanya. Dahil bahagya lamang siyang naipit sa upuan, nagtagumpay si Richard na tumayo at ibinagsak ang blowtorch mula sa kamay ng salarin. Kinuha niya ito at itinutok sa di kilalang lalaki, sinunog ang maskara sa kanyang mukha. Agad na tumakas ang walang dalang armas ang salarin na nagmula sa basement at ilang sandali pa lang, pumunta si Richard sa itaas upang tawagan ng pulis. Habang isinasalaysay ni Richard ang pangyayari, sinuri ng mabuti ng pulis ang buong bahay at ang lugar sa ilang kilometro mula dito. Gayunman, hindi nila natagpuan ang salarin. Ang tanging natuklasan nila ay ang pitaka ni Richard na nakahiga sa harap ng bahay. Tinawag ng mga investigador ang mga K9 unit. Kasunod nito, ang mga aso ay dinala sa loob ng bahay na umaasa matuklasan nila ang pabango ng isang salarin. Binigyan nila ng pagkakataon ng mga aso na amuyin ang pitaka dahil matagal itong hinawakan ng salarin. Ngunit, hindi ito gumana. At 3 magkaibang aso ang patuloy na nagdadala sa mga investigador pabalik kay Richard. Pagkatapos nito, dinala ang mga aso sa buong bahay na umasa na maamoy nila ang amoy ng manloloob. Ngunit, ito rin ay walang naging resulta. Natuklasan ng mga investigador ng kakaiba ito dahil karaniwan ay kaya madama ng mga trained dogs ang presensya ng tao. Kahit ilang araw nang lumipas, wala pa rin natagpuan ng mga aso. Isa pang kakaibang bahagi ay ang pagkakasunod-sunod ng oras ng insidente. Ayon kay Richard, mga 5 minuto lamang ang lumipas mula nang pumasok siya sa bahay at umalis ang salarin. Kung susuriin,
Dapat sana ay natapos na lahat ito hindi lalampas ng 9:05 ng umaga. Gayunpaman, ang security company ay nagulat lamang ng aktibasyon ng alarm bandang 10:16 ng umaga at ilang minuto pa lang pagkatapos ay tumawag si Richard sa pulisya. Ilang oras at mahigit na siyang nag-antay bago niya tawagan ng pulisya. Dagdag pa, napakaliit ng oras sa pagitan ng pag-alis ni Connie para sa kanyang aktibidad sa esports at ang kanyang pagbalik. Samantala, dinala si Richard sa ospital kung saan natukoy ng mga doktor na hindi malala ang kanyang mga sugat. Doon, muli siyang kinestyon ng mga investigador umaasang makuha ang deskripsyon ng salarin. Sinabi ni Richard na mataas at may magandang pangangatawan ang manloloob, ngunit hindi niya makitang mukha nito dahil sa maskara. Inimbestigahan ng mga eksperto sa porensiko ang bangkay ni Connie at natuklasan nilang mayroon siyang 2 tama ng bala, isa sa tiyan at isa sa likod ng ulo. Sa lakas ng tama ng baril sa ulo, tumalsik ang dugo at maliliit na parte ng utak sa pader at sahig ng bahay. Ang mga investigador ay may napakaunting impormasyon na nagtuturo sa salarin at patuloy nilang kinakausap si Richard, umaasang makakuha ng higit pang detalye. Ngunit, habang mas maraming tanong ang kanilang inilalabas, mas sumususpetsa ang kanyang mga sagot. Una, sinabi ni Richard na umalis siyang papuntang trabaho habang gumagayak si Connie para sa kanyang mga sesyon sa pagsasanay. Pero sa ospital, sinabi niya na hindi niya matyak kung sino ang unang umalis. Hindi din niya maalala kung pinagana niya ang alarm bago umalis o kung ginawa ito ng kanyang asawa. Nagbago rin ang bersyon ng mga pangyayari ayon kay Richard. Una, sinabi niyang narinig niya ang ingay sa ikalawang palapag agad pagkatapos niyang pumasok sa bahay. Pero ngayon, sinabi niya na walang ingay at natuklasan lang niya ang salarin nang umakyat siya at pumasok sa kwarto. Sinabi rin niya na hindi siya itinulak pababa mula sa ikalawang palapag ng salarin, kundi natapilok at nahulog siya sa kanyang sarili. Gayunpaman, ang pangunahing hindi pagkakapare-pareho ay ukol sa oras ng pagpatay. Sinabi ni Richard na nagmadali siyang pumunta sa basement at nakita niya ang salarin na kumuha ng baril mula kay Connie bago ito barilin. Gayunpaman, sa una, sinabi niyang hindi niya alam kung paano nakuha ng salarin ang armas. Bukod dito, ayon kay Richard, lubos na madilim sa basement. Kaya't nagtaka ang mga investigador kung paano niya nakita ang mga pangyayari noon. Idinagdag din ni Richard na hindi niya makitang katawan ni Connie dahil sa kadiliman, kahit hindi siya tiyak kung patay ng kanyang asawa. Isa pang kaduda-dudang bahagi ay ang mga superficial na sugat na ipinataw kay Richard gamit ang blade. Hindi ito nagdulot ng malalang banta sa kanyang buhay, ngunit ang kakaibang bahagi ay karamihan sa mga ito ay nasa kaliwang bahagi ng kanyang katawan. Dahil ang kanang kamay ni Richard ay hindi nakatali sa upuan, maaaring ipinataw niya ang mga sugat na iyon sa kanyang sarili. Dagdag pa, wala siyang pasa o mga pasa sa kanyang katawan. Ayon kay Richard, nakipaglaban siya sa salarin at nahulog sa hagdan na dapat sana nagdulot ng mga galos, ngunit wala ito. May mga mantsa ng dugo sa pang-ibaba ni Richard, ngunit natuklasan ng eksperto sa forensic na may hindi tugma sa kanyang kwento. Kung may nagbigay sa kanya ng mga sugat gamit ang matalas na bagay habang siya ay nakaupo sa upuan, dapat sana ay may ilang patak ng dugo sa dulo ng kanyang pang-ibaba. Wala itong natagpuan doon. Ganon din ang nangyari sa lugar sa basement kung saan sinaktan ng salarin si Richard gamit ang blade. Dapat sana ay may maraming dugo sa sahig malapit sa upuan, ngunit natagpuan ng mga investigador ang ilang maliliit na patak lamang. Hindi pa iyon ang lahat. Ayon kay Richard, pagkatapos tumakas ang salarin, muli siyang nagising sa kamalayan pagkaraan ng ilang oras at inakyat ang hagdan mula sa basement patungong unang palapag. Ngunit, wala ni isang bakas na dugo sa mga hakbang kahit na may sugat si Richard at dapat ay nagdurugo. Isang kakaibang detalye ang kumuha ng atensyon ng mga investigador habang iniinspeksyon ang lugar ng krimen. Napansin nila na bukas ang bintana sa basement. Iniisip ng pulisya ang posibilidad na sa pamamagitan ng bintanang iyon, pumasok ang salarin sa bahay, ngunit may kakaiba pa rin. Ang mga kandado ay tinanggal mula sa loob.
Iyon din ang nangyari sa isa pang bintana at nagdesisyon ng mga investigador na gumawa ng maliit na eksperimento. Sinubukan nilang buksan ito mula sa labas, ngunit nagtagumpay lamang sila nang basagin ng opisyal ang salamin ng bintana. Dahil dito, nagduda ang mga investigador nang manloloob ang maaaring nagbukas ng bintana kahit walang mga kandado nang hindi binabasag ang salamin. Lahat ng mga ito ay nagdulot ng pag-aalinlangan sa mga investigador ukol sa kredibilidad ng kwento ni Richard. Bumalik sila sa ospital at tinanong si Richard kung mayroon silang mga problema sa kanilang pagsasama ni Connie. At sinabi niya na mayroon siyang kalaguyo pero alam ito ni Connie. Ayon sa kanyang kwento, nais niya at ng kanyang asawa na magkaroon ng ikatlong anak. Ngunit, hindi makapagbuntis si Connie. Dito umusbong ang ideya ng surrogacy kay Richard at pinili niya ang kanyang dating kaklase bilang surrogate mother. Kamakailan lang, ang kaklase ay naging hiwalay sa asawa at nagnanais na magkaroon ng anak. Iniharap ni Richard at ang kanyang asawa sa kanyang isang plano. Siya ay magbubuntis ng anak ni Richard at pagkatapos ay bubuuin nila ang pamilya kasamang bata at pumayag ang babae. Sa simula, plano nila magpatuloy sa medikal na pamamaraan ng pagpapabunga, ngunit lumabas na sobrang mahal ang ganitong proseso. Kaya't nagdesisyon silang gawin ito sa mas natural na paraan at pumasok si Richard sa intimate na relasyon kasama ang babae na nagresulta sa kanyang pagbubuntis. Sinabi niya na buong suporta at pagsasang-ayon daw ni Connie sa lahat ng mga pangyayari. Ang mga investigador ay may malalim na pag-aalinlangan sa kredibilidad ng kwentong ito dahil tila ito ay sobrang kakaiba. Patuloy nilang tinatanong si Richard at muli na naman ay nagbagong kanyang kwento. Ilan lang minuto pagkatapos na sabihin ng kwento, sinabi niya na sa totoo lang, hindi nagkita o nag-usap sina Connie at ang kanyang kaibigan. Inamin din niya na hindi siya sigurado kung alam ng kanyang asawa ang tungkol sa pagbubuntis ng kanyang kalaguyo. Sa patuloy na usapan nila sa pulisya, inamin niya na may ilang taon na siyang nagtataksi sa kanyang asawa kasama ang kanyang dating kaklase at hindi ito alam ni Connie. Nagtungo ang mga investigador sa babae at sinabi niya na naging sila ni Richard sa isang romansa. Nasa ilalim ng isang taon pa lang, alam niyang kasal na si Richard, ngunit sinabi nito sa kanya na nasa proseso na ito ng pakikipaghiwalay sa asawa ayon sa sinabi sa kanya. Ang babae ay nagbuntis noong Hunyo, 6 na buwan bago nangyari ang insidente. Pinanindigan ni Richard na nagkaroon na siya ng abogado para sa diborsyo at plano nitong tapusin ang proseso bago ang pagsilang ng sanggol. Gayunpaman, natuklasan ng mga investigador na wala siyang nakausap na anumang abogado at kinumpirma ng mga kakilala ni Connie na hindi ito nagbanggit tungkol sa anumang diborsyo. Sapat na ito para sa mga investigador na ituring si Richard bilang pangunahing suspect. Gayunpaman, wala silang mahanap na matibay na ebidensya laban sa kanya. Kaya't nag-umpisa ang pulisya na isaalang-alang ang lahat ng posibleng pangyayari. At dito nila natuklasan ang isang bagay na nakakapukaw ng interes. Sinabi sa kanila ng mga kaibigan at kamag-anak ng pamilya na si Connie ay paulit-ulit na nagrereklamo tungkol sa isang kontraktor na may mga issue sila. Ang kontraktor na ito ay gumawa ng masamang kalidad na trabaho sa kanilang bahay at sinubukan ng mag-asawa na ibalik sa kanila ang perang ibinayad nila. Ngunit, naging agresibo ang kontraktor. Kinumpirma ni Connie na totoong natatakot siya rito. Dahil dito, bumili sina Richard at Connie ng 2 baril at naglagay ng isang sistema ng alarm. Inimbestigahan ng mga investigador ang konduktor, ngunit mayroon itong matibay na alibay para sa oras ng pagpatay. Sa huli, bumalik sila sa kanilang pangunahing suspect, ang asawa ng biktima. Sa loob ng ilang mga buwan, hindi inalantad ng pulisya sa publiko na maaari siya ang pumatay. Ang lahat ng mga kaibigan at kamag-anak ni Connie ay naniniwala ng isang hindi kilalang magnanakaw ang nasa likod ng krimen at nagpadala ng simpatya kay Richard. Gumugol ng maraming oras ang mga investigador sa pakikipag-usap sa mga pinakamalalapit na kaibigan ni Connie. Sinabi nila na kung natuklasan ni Connie ang kasinungalingan ng kanyang asawa, lalo ng kanyang kalaguyo na nagbubuntis, walang dudang kinausap niya sila tungkol dito. Sinabi rin ng iba pang kakilala ng pamilya
na tila ibang pag-uugali ni Richard pagkatapos ng pagpatay. Hindi siya nagpakita ng depresyon o pagkabahala at ilang araw pa lang pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang asawa, itinanong pa niya sa ilang kapitbahay, "Saan ka madalas bumibili ng pagkain?" Mas pinatindi pa ng pulisya ang kanilang investigasyon at natuklasan nila na ang mag-asawa ay may malalang problema sa pinansyal. Walang alam si Connie kung saan napupunta ang kanilang pera. Ang totoo, ito ay lihim na ginugol ni Richard para sa kanyang kalaguyo. Natagpuan din nilang isang sulat na may pamagat na "Bakit ko gusto ang diborsyo" sa kanyang telepono. Sa sulat na ito, inilista niya ang mga patuloy na kasinungalingan ni Richard, pang-aabuso sa kanya at sa mga anak, ang di otorisadong paggamit nito sa kanyang pera, at iba pa. Batay dito, naging konklusyon ng mga investigador na si Connie ay nag-iisip na tapusin ang kanilang kasal, ngunit walang alam tungkol sa lihim na buhay ng kanyang asawa. Sa mas pinaigting na pagsusuri sa aspetong pinansyal, natuklasan nila na 5 araw pagkatapos ng pagpatay, sinubukan ni Richard na maglabas ng 500,000 mula sa insurance account ng kanyang asawa, ngunit tinanggihan ito ng serbisyong pangseguridad. Matapos ang 1 buwan, nakatanggap siya ng tseke na nakahalaga ng 75,000 mula sa employer ng kanyang asawa. Lahat ng ito ay nagpapahiwatig na maaaring may makasariling motibo si Richard para sa pagpatay. Subalit, hindi ito nagpapatunay ng kanyang kasalanan. Isa pang lubos na nakapagtakang katotohanan ay ang pagkansela ni Richard sa kontrata sa kumpanyang pangseguridad 19 araw lamang pagkatapos ng pagpatay. Kung totoo ang kanyang kwento tungkol sa salarin, ito ay walang kwentang hakbang na nagdadala ng mas marami pang panganib hindi lamang sa kanya, kundi pati na rin sa kanyang 2 anak. Sa desperasyon na makahanap ng anumang ebidensya, nagkaroon ang mga investigador ng search warrant para sa lahat ng elektronikong kagamitan sa bahay. At sa wakas, natagpuan nilang isang mahalagang ebidensya. Pinagsama-sama ng pulisya ang lahat ng impormasyong ito upang mabuo ang eksaktong pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Sa 8:44 ng umaga, naitala ng sistema ng seguridad ang pagbukas at pagsara ng pinto ng garahe. Natukoy ng mga investigador na umalis na si Connie para sa kanyang ehersisyo dahil sa 8:53 siya ay nahagip ng isang kamara na malapit sa gym. 8:50 ng umaga, si Richard, na siya pa rin nasa bahay sa oras na iyon, una niyang pinatay ang sistema ng alarm at pagkatapos ay pinagana ito ulit. Pagkatapos nito, dapat sana ay umalis na siya sa bahay at pumunta sa trabaho. Ngunit 8:59 AM, muli niyang pinatay ang alarm gamit ang kanyang remote control. Dahil ang remote control ay gumagana sa loob lamang ng ilang metro mula sa sistema, kinailangang bumalik ni Richard sa bahay na sumusunod sa kanyang pahayag na bumalik siya para kunin ang kanyang laptop. Gayunpaman, may isang problema. Sinabi niya na natanggap niya ang isang notifikasyon na nagpatunog sa alarm habang siya ay papunta sa trabaho. Ngunit sa oras na iyon, hindi na itala ng sistema ng seguridad ang anumang notifikasyon. Ipinapakita nito na hindi siya nakatanggap ng anumang notifikasyon. 9:02 ng umaga, binuksan ni Richard ang kanyang email mula sa isang tablet at 2 minuto pagkatapos, sumulat siya sa kanyang tagapangasiwa na medyo mahuhuli siya sa pagpasok dahil sa alarm ng kanyang bahay. May isa pang hindi magkatugma rito. Hindi lamang walang aktwal na notifikasyon ang alarm, ngunit nagsinungaling din si Richard sa kanyang email sa pulisya. Ayon sa kanyang pahayag, ipinadala niya ito kaagad pagkatapos matanggap ang notifikasyon habang ilang kilometro ang layo niya mula sa kanilang bahay. Ngunit, ipinakita ng impormasyon ng tablet na siya ay nasa bahay ng kanyang ipadalang email dahil konektado ito sa wifi ng bahay. Lumitaw na siya ay naglaan ng hindi bababa sa 4 na minuto sa loob ng bahay bago niya nasabing natagpuan niya ang salarin at ang lahat ng mga naganap pagkatapos nito ay tumagal ng hindi bababa sa 1 minuto. Isang theoretical na imposible. Gayunpaman, ang mahalagang ebidensya ay nagmula sa fitness tracker ni Connie. Dumating siya sa gym ng 8:53 AM, ngunit
Umalis ito ilang minuto lamang pagkatapos dahil kanseladong mga klase. 9:08 a.m., tumigil ang relo ng Porcelas sa pagtutukoy ng hakbang. Batay dito, naging konklusyon ng mga investigador na pumasok si Connie sa kanyang sasakyan at bumalik sa bahay. Ang biyaheng ito ay nagtagal ng 8 minuto at narito kung saan ito naging interesante. Ayon kay Richard, ang salarin ay umatake sa kanyang asawa agad pagkatapos itong pumasok sa bahay. Ngunit, kinontra ito ng datos ng fitness tracker. Ang babae naglakad ng 370 metro sa loob ng kanyang bahay mula 9:18 hanggang 10:17 ng umaga. Nagpakita rin ang datos mula sa kanyang social media account na siya ay online ng 6 na minuto sa loob ng oras na ito. Ito ay nangangahulugan na pumasok si Connie sa bahay ng 9:18 at siya ay buhay na halos isang buong oras na lubos kinokontra ang kwento ng kanyang asawa. Ang mahalagang factor dito ay hindi lamang theoretical na hindi pagkakatugma, kundi buong digital na ebidensya ang naging suporta ng pulisya sa kanilang kaso. Ang pagkolekta ng detalyadong impormasyon na ito ay inabot na mahigit 1 taon sa pulisya at noong Abril taong 2017, sa wakas, ay inaresto nila si Richard. Para sa kaalaman ng karamihan, ang pangyayaring ito ay totoong nakakagulat. Wala silang kaalaman sa mga ebidensyang nakuha ng pulisya at patuloy pa rin nilang nakikita si Richard bilang biktima. Inakusahan ng lalaki ng pagpatay at sa simula, ang halaga ng piyansya na itinakda para sa kanya ay 5 million. Gayunpaman, dumipensa ang kanyang abogado at sinabi na si Richard ay may malinis na kriminal na record at may 2 mga anak na menor de edad sa kanyang pangangalaga. Bilang resulta, ang halaga ay bawasan hanggang sa 1 million na agad niyang binayaran. Naglaan si Richard ng 5 taon sa paghihintay sa paglilitis habang patuloy na naantala ang proseso. Nagsimula ang paglilitis sa katapusan ng buwan ng Abril taong 2022 at sa panahong ito, nagtagumpay ang mga abogado ng lalaki sa pagkuha ng maraming interesanteng mga impormasyon. Ang depensa ay nagpresenta ng ebidensya na 6 na DNA sample na nauugnay sa isang hindi kilalang individual ay nasa bahay. Itinuro rin nila na mayroon lamang isang maliit na halaga ng pulbos ng baril sa mga kamay ni Richard at kung siya ang nagpaputok ng baril, dapat sana ay mas marami ito. Sinasalungat ng prosecution ang mga argumentong ito na sinasabi ng pagsusuri sa pulbos ng baril ay isinagawa ng ilang oras pagkatapos dalhin ang lalaki sa ospital na nagbibigay kay Richard ng sapat na oras para alisin ang karamihan ng mga bakas. Tungkol sa DNA, walang ebidensya nagpapatunay na ito ay tsak na mula sa misteryosong salarin. Sinasabi ng prosecution na sinumang pumunta sa bahay ni na Richard at Connie, kahit isang beses lang, ay maaaring nag-iwan ng mga sample na iyon. Sa kabilang banda, nagpresenta ang prosecution ng detalyadong digital na pagkakasunod-sunod ng galaw ng mag-asawa ng umaga na iyon na sumasalungat sa lahat ng mga pahayag ni Richard. Ang ebidensya ay nagpapakita na ang babae ay namatay 1 oras matapos itong umanong binaril ng hindi kilalang salarin habang siya ay patuloy na naglalakad-lakad sa paligid ng bahay at gumagamit ng social media na walang anumang palatandaan ng pagkabahala. Ang kwento ni Richard mismo ay naging mahalagang argumento para sa prosecution. Dahil sa kanyang paulit-ulit na pagbabago ng mga pahayag, ginamit ang lahat ng mga contradictory statements bilang karagdagang ebidensya ng kanyang mapaninlang na pagsasalaysay. Nagtagal ang paglilitis ng 22 araw at noong 10 ng Mayo taong 2022, nahatulan siya ng hurado na may sala. Si Richard ay hinatulan ng 65 taon sa bilangguan, ngunit patuloy pa rin niyang ipinipilit ang kanyang kawalan ng kasalanan. Ang paglilitis na ito ay isang mahirap na pagsubok para sa mga kamag-anak at mahal sa buhay ni Connie, dahil sa kanilang natutunan ang lahat ng ebidensya laban sa kanyang asawa sa buong proseso. Hanggang sa puntong iyon, marami sa kanila ang naniniwala pa rin sa kwento ng hindi kilalang magnanakaw. Ngunit sa oras na inilabas ang lahat ng ebidensya, walang sino man ang nagdududa pa sa kasalanan ni Richard.
Gayunpaman, inahayag ng kanyang mga abogadong kanilang plano na mag-apela sa hatol hanggang sa ito ay suriin. Ngunit hanggang ngayon, hindi pa nagbibigay ng nais na resulta ang mga hakbang na ito. Tungkol naman sa mga anak ni Connie, nanatili sila sa pangangalaga ng kanyang mga kamag-anak. Sa panahon ng pagpatay, sila ay 6 at 9 taong gulang. Ngunit, nanirahan ng mga bata kasama ang kanilang ama hanggang sa maabot ang hatol. Mangyaring ibahagi ang inyong mga saloobin ukol sa kwentong ito sa mga komento. At huwag kalimutang i-like ang video na ito kung nagustuhan ninyo. Salamat sa inyong panonood.